Good morning! Okay lang na muna? So, nalinaw mo ng Diyos no, sa sining oportunidad nga course makakipon kita sa tinutuyo no, padayaw na ng ating Ginoo. Simba natin siya at the same time maka-celebrate sa tugang naman na tuig sa puluhan ng diri. Amen? Papasalamatan natin ang Ginoo sa mga accomplishments na iyang ihatag at of course, this is one way wherein a challenge na him. Okay lang ba? So, this time, hindi na mag-dugay. Salamat sa Diyos no, sa mga alagad sa Ginoo sa presensya ng nagsatatsa sa pagkakag-suporta sa puluhan ng diri and dalayaw ng Diyos. Now, hindi na mag-dugay kato na ta sa pulong sa Ginoo. Okay? Let us open our Bibles in John chapter 4. John chapter 4. Amen. Amen. Since nawala sa electric power, no? Ang backdrop sini naka-power point. Pero di kay brown out. Wait a minute mo. Iman. Okay, John chapter 4. Why man is ang pinaka-highlight ni sa itong pagkililiko ng pagwali sa Diyos. Okay? Now, basahon na ito nalit sa verse 19. Actually, halini sa verse number 1, pero lamig-lawig sa gawa. Kung nalinod kami sa verse number 1. So, maalin na ka verse number 19 down to verse number 42. Okay? John chapter 4, verses 19 to 42. Are you there? Say amen. Okay. Sige, maglabasa kita duman. When you go with me now. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain, and we say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when we shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship, we know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. The woman saith unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he. And upon this came his disciples, and marveled that he talked with a woman. Yet no man said, What seekest thou? Or why talkest thou with her? The woman then left her water pot, and went her way into the city, and said to the men, Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? And they went out of the city, and came unto him. In the meanwhile his disciples prayed him, saying, Master, eat. But he saith unto them, I have meat to eat that ye know not of. Therefore, saith the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are white, ready to harvest. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying true, one soweth and another reapeth.
other men labored, and he had entered into their labors. And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, he told me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. And many more believed because of his own word, and said unto the woman, now believe not because of his saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Ang ato na keyboard sa verse 35, say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are white already to harvest. Loving Lord, Heavenly Father, thank you so much sa kayo mo, thank you sa katuto mo, salamat din yung makatipon kami. Sa isa ka tinutuyo, Ginoo Amay, para o Diyos, dayawon ikaw, himayaon ikaw. Ma-challenge kami, makorek kami, tudluan kami, Ginoo Amay, sa mga bagay na dapat natin imuon. Ma-empower kami o Diyos, wherein padayon kami Ginoo na makapangalagad sa imo, kag makahatag sa imo sa himaya that you deserve. Salamat kay Pastor Pilo sa iyang kapuhi. Salamat sa mga bunga dali, mga nagkalaluwasan karon ng pagniya sa puluwaton. Salamat sa mga alagad mo na Lord kamalo kami. Insindihan din namon kung anong ministry. It is not easy, that's why gitawag nga palangaputlaya. Because may kaputlay, pero part ni kinuamay sa amon nga panawagan. And salamat sa mga alagad mo nga Lord, madayon. Salamat sa mga tao ang ihatag mo nga mag-upod sa amon, magtimbang sa amon. Salamat sa ilang bulig sa ministry. And it is my prayer na Lord, sa aga, ikaw Ginoo magpagunang. Salamat sa mga barangay officials, sa sining barangay, sa ilang Ginoo Amay kapag mainit na pagwalakap sa amin diri. Kag Lord, ang prayer naman para sa ilang nakakit sila sa kaluwasan. Kag Lord God, ang ilang kamuhi, ang tunay na meaning. Kag Ginoo Lord God, magiging mapuslanon sa kaymayan sa iyong ngalan. Patawaran kami kung hindi may pagkulang, may bisita kami Ginoo sining aga, ngaway pangkaluwas, hatagi siya Ginoo sa kaluwasan. Dinadayaw ka na mo, pinapasalamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, balik sa pagpungko, madamong hindi salamat. No, nagkaka-intimidate ko sa ako sa ipo. No? Pero why kami na ipo kay ako ginansak ko. Hello. Alright, harap siya. At least na ipan-ipanan. May utod na di kaina, may ara siya, diferensya sa mata. Di na utod na ito, na may diferensya sa mata. From Antorial. O ako sa likod. Alright. May diferensya siya sa vision. Okay? So, mabudlay, ako on man kag sa ikli sa tutod naton, pero mabudlay ang wala, ang hindi ka makakita. Budlay gani ang burol lang. Diba? Budlay gani ang burol lang. How much more ang hindi ka makakita? Na? So, ang aton nga topic sa siningahaga is that we need to have more vision for vision. More vision for vision. Nani di ang tinaga more. Amen? Hindi lang yung vision, kundi more. No? Kaya ang tendency natin, samtang nagatugay, hindi pala nga ang tendency natin ng atong panulok kakaapikuhan.
Samtang nga pa edad kita, ang aton nga panulok nagaburot. Amo na, no? Ako sang 45 anyos na napilitan na din magpatakod sa antipara. No? No, hindi ko magpati nga maabot ang tiyon ng mga antipara ko kasosan. No? Kaya di, patakod ka pa yan, bisan tulong isa, basta may sanag-sanag lang kamay, kita ko pa magbasa mo. Naintindihan ko? No? So, makita na ito na samtang kapaedad kita, gapuron, inaya sa physical na. Pero sa spiritual natin dapat iya, samtang kadugay, dapat kapasanan niya ang ating spiritual vision. Kung sa physical kaya, kapadugay kita, gapuron, hello? Sa spiritual natin niya iba. Kaya hanggang ni Paul, though my outward man perish, yet my inward man is renewed day by day. Okay? So, bahala na po ng ating physical eye, nagapaburod siya, ang importante, ang spiritual eyes ta, sa parang natugay kita, nagaklaro, nagasanap ang ating panananawan spiritual. Alright? Kagang focus nila is mission. Ang focus mission, gabon sa likod sa nagkatugay ka, dapat kasanang ang panananawan natin sa mission. When we say vision, actually, buod sa likod sina, clear understanding. Ina nakita mo pala, it is seeing, spiritual vision is seeing with understanding. Are you with me? Kaya may araw na nakita mo, pero wala ka man hinalungkong sa nakita mo. Di ba? May araw mga tumulong makita nila sa solvidig, pero wala sila hinulungkong sa solvidig. Wala ba nila naintindihan kung ano ka-importante yung solvidig? Naintindihan ninyo? Pag siling natin mission, it is all about the souls of men. When we say mission, it is all about sa kalag sa tao. Yung makadagat sa kaluwasan. When we say mission, it is the responsibility of the local church to preach the gospel to every creation. Kaya responsibilidad ni isang simbahan. Hindi din responsibilidad sa ibang na simbahan, kundi iya sa lokal na simbahan. Kapag mga taga-Barotac Nuevo, ari ka pinisubong para suportahan ka mo, para i-encourage ka mo, ari ka piti para matutluan ka mo. Pero pagkatapos niya, karong puli ka niya sa mga local churches. Hindi niya pwede nga magsilita mo nga, nanaw man yung tagahoy man, pigaw, kanisit na Domingo, wala sila din. Tani, ipangtala sila din mga bisita. No. It is your responsibility as a local church. Amen? We may help one another in some time, pero tandaan natin ni, responsibilidad natin niya as a local church. We need to do everything na mahimo natin para na ang tao makadangat sa kaluwasan. Are you with me? No? So, ako na, dapat magklaro ang palananawon ka when it comes sa mission. Kay damo iya mga membro sa simbahan na wala ka intindi. Kung anong mission? Hello? Kada Domingo, masimba sila, mga bench warmers, pew fillers, ano po silingon na? Aralan, gapungko, tagapuno, sangkangko, pero wala ba'y ginahimo when it comes to souls of men? You see, kabalo ka, okay na nga nasimba, ay in-emphasize din ni Jesus Christ sa babae ni. In-emphasize din ni Jesus Christ sa babae, mga kauturan, na dapat,
simbahon ang Diyos. Sa Espiritu magkamaturan, iklaro niya, kaya kabalo ka pa mga kauturan, pag hindi klaro ang relasyon ka sa Diyos, pag hindi klaro ang pagkilala ka sa Diyos, hindi na ma-expectar na ang aton kabuhi maging right sa tubangan sa Diyos. You see? So that's why na okay na nagasimba ka, gra na mas hard. Are you with me? Pero hindi lang magpabili na dira. No, good na faithful na sa aton church attendance. Pero kung wala man taga-participate sa mission, well, hindi na mag-grow. Hindi na magkamo. Without mission, hindi mag-grow ang simbahan. Naintindihan ninyo? Okay? So we need to do everything we can. The best ability of the church should be maximized in reaching souls for them. For that. Sa paglambot sa kalag sa tao, tanan himuon ka para malambot ang tao. So dapat na klaro na. No? May kisa yung mag-aara man na kundi pagkatugay sila kapatid. Sa marinero, kasi pasol pinikot. Minsan sino lang bungguan niya, sukiran niya sa kaluwasan. Pero samtang katugay, kaburon. Amo na galing na dapat more vision. Sa muna may more pa, so kung vision lang. Pero dapat amat na clear. Are you with me? Now, ginistorya ni Jesus Christ, naglakat ni sila, kanto sila sa Samaria, sa isa kadoog. Ano obra nila? Mission! Going from one place to another. Amen? To preach the gospel, to share the gospel, that's mission. Okay? So, nag-isugo iya, mabakal sa pagkaon, ang iyang mga disciples. And isa lang siya bilin sa may bubod. May babae na nagsagkog amo ni Samaritan umukan. Prostitute ning babae. So, dinsulwinin siya ni Jesus Christ. Ang indulta ni Jesus Christ diri, naghatag sa aton sa mga lesson about mission. So pag-abot sa verse number 35, ano magwal ni Jesus Christ? Hindi na po maghambal nga ano? Nga apat kakabulan. Bago mag-ani. Sila nyo, apat kakabulan bago mag-ani. Sila niya, lantawan nyo. Lantawan yung latagon. Alanihon na. No? Alanihon na. Hindi na naiya ulaton ng apat ka bulan. Alanihon na. Maruntay na. Kung ulaton ng apat ka bulan, mas spoil na ang harvest. Alright? Now, sila niya, lift up your eyes. What sila yun? May mga bagay sila nga wala nakita. May mga bagay sila nga wala na insindihan. When it comes mga kauturan sa kalag sa tao. When it comes sa mission. Naintindihan nyo? Okay lang ako? Okay lang? Okay lang sa likod na? Okay pa ako? Okay? Now, we need to understand mga kauturan nga gusto ni Kristo makita nila sa klaro. Ini nga mga bagay. When it comes sa kalag sa tao, gusto sa Diyos na makita nila, no? Gusto ni Jesus na makita nila klaro. More vision for mission. No? Ang po silingon sina, hindi na magabot sa punto nga kontento na lang kita sa kung anong inahimok natin. Subong! Ha? Kung ano kalapan na natin pag-intindi subong, palaparot na pagit. Kung ano pataas ang pag-intindi natin, pataason na pagit. Kung ano natalong ang pag-intindi natin, pertaining sa mission, padalumon na pagit. Kung ano patayong subong ang aton palananawon sa mission, patayumon na pagit. Amen.
nahimo ko, sakto na ni, amo na lang ni, that's enough. Samtang buhi kita, there is still a higher ground that we need to climb. Samtang buhi kita, there is still a distance that we need to reach with our mission. Samtang buhi kita, there is still, a greater territory that we need to conquer for the Lord Jesus Christ. Bakit kung magkontento na lang ka sa pulo? Patayang isa siya ka lang. Hello? Sila sa iban, pastor, ako na pa yung ilang ay balat mo, budlay man kung damo mo. Di na sa Bible. Wait, may makita sa Bible, basta ka lang sa Bible. You see, imo lang na yan kay tamaranta. Are you with me? Imo lang na yan kay short-sighted ang imo vision. Pero actually sa Bible niya, we need to do everything. Yes, ang Diyos ang natugang, but we need to have that heart. We need to have that desire. Okay? More vision. More vision. Okay? At pag sila natin vision, it is seeing with understanding. Another na meaning sa vision is having a goal. Pag sila nga vision, may lalambuton ka. May dapat i-accomplish. Hello? Kita nyo na ang iba, no? Na doon nila na 2 years from now. 4 years from now. Ang iba, pag mag-edad ako amuni. Although nga may mga goal kita na hindi ma-accomplish sa atong timetable, at least may goal ka. Because our goal will guide us. Amen? Our goal will help us to act. Kaya kung wala ka lang buton sa nila, ang tao nga walang goal, walang goal. Ang tao nga walang goal, wala klaro na direction. Actually, not on vision, it is not only seeing with understanding, but it is having a clear goal. Having a clear goal. Diba? So dapat may goal ka nga. Sa kang-membro sa simbahan, maging sulwina. Amen? Dapat sa kang-membro, mag-goal man na maging sulwina. Yung may madala ka, may mag-disciple ka, makabulig ka sa puluhan sa Diyos. Amen? Okay? Kaya kung wala ka goal, wala ka lalambuton, yun dapat nagbalay namin, dapat 5 years from now, makaksila na ito. Kung wala ka goal, perdi ng tinulo, nasa wala lang sa iyo. Masilay ka lang na makita-kita lang ka, dahil wala ng ulo. Diba? Amen? Kaya lang, kung wala lang tayo ginagawa, okay lang na. Hindi pwede muna sa ministry. Dapat may goal. Isang kainay-hinay lang basta may goal na nagkakabot, na nag-accomplish. Kaya kung may vision ka, mga kauturan, may matabok niya. Kasi mahal, may matabukin sa ministry. Diba? Amen? Oh. Kinahanglan noon, mayara ka klaro na goal. You see? Yung ko ako, 52 na po, siling ko kung mag-abot ko 70, may 18 years na po. Amen. So anong dapat ma-accomplish ko sa 18 years? Amen. Hello? Manabilin sa kabuhin ko. Amen. Dapat may goal. Ang isa na goal is to produce more missions. Hello? To reach more people na madugang sa simbahan. Ano nga mga goal na ang offering magtaas? Kay damo ka mabuligan, damo ka mahimo. Hindi pwede ang simbahan mag-grow, wala nag-grow ang giving. Pwede mag-grow ang giving kung hindi ka mag-mature. Amen. Tinihan nyo? Kasi mga salakyan, wala natin katugkong lang sa tripo. Ikaw pa sumir, pinagtugkong ka lang sa tripo kayo na. Amen.
Di makatugin sa gasolinahan. Nagpapatugong. Isa na ako panangalan sa Highway Bible Baptist Church o Christian Bible Baptist Church o Hilltop Baptist Church. Pagkatugong mo kayo, nila pwede nga, kita mo na sir, Baptist na. Sila nagkagaya nga, oh, kita naman, nanulapot ko kung Baptist. Basta kung bayad. Amen! You see? Ganugay nakita natin ang experiences ko. Di ko wala ka-goal. No? Kaya dapat balance na. Balance na. Ganda ko ang experiences, gagamay ang giving, patay ang patag. Patay ang ministry. Baka mo sila. So, amo nang isa ka-goal, kudluan ang nitro. Dapat mag-mature ang nitro. Amen? Amo na sa ako sa church, 6 months, sobra na ang Sunday school ko giving. Sobra na 6 months. Kalani, hindi makulupa ang mga una, ang hindi tunay na luwas. Ikagaga ang mga immature, hindi ni makalaan. Hello? Ha? Pero ang punto na doon, may goal ka. Kita natin, insindihan na, kag dapat may goal ka. Hello? Oh. Kita nyo? Iniwala natin gulpihan at kahapon lang nagsulod sa isip. Nagsulod sa isip ni Pastor, Pastor Chilo nga, was wala matipag kami pang kaugan ko. Hindi kaya mo sila. Nga masulod ng subong kailan lang abi sa makan, nagsulod sa utok niya, manawag sa dayon, tipon ka kay Maport na tuta. Ginano na, ginhimo nila na cool. Ginplanuhan. Amen? So ang punto na ito na muli, na ang simbahan dapat ma-expose siya sa misyon. Yan namin makilala ang simbahan, kasulwinan ng simbahan. Bahala na magamadyaw, kasabad na sa mga baptist na. Kapanglapa kami, kasabad sa ito. Para naman sila, may dala naman Bible, masir naman ng kaluwasan, masulwining naman, mabible sa atin naman. Let's go na makilala ang simbahan ako sila. Dapat i-goal natin nga amo na. We can support, we can train more missionaries, we can send out more missionaries, amen? We can have more missions. May mga missions na ma-organize. Nagligad na Biyernes, nag-organize dito sa isa sa mission namin, kayo no, may isa ka atin. Kasi may hangover pa. Sa puluhan ko dito. Well, kalipay na to. Na makaproducer ka from mission into a local church. Amen. You see? Amo nang kalipay na to. Ha? And we need to have more mission. Amen. Okay? 3 things. 3 ka bagay. Na dapat tatalupang doon in having more vision for mission. 3 things to consider. Number 1, consider the hindrance. Hello? Abi nyo, pasubukan lang kasi yawa. Hello? Abi nyo, pasubukan lang kasi yawa. May hindrances. Balapagan na. Kung tunaan natin ang istorya ni Jesus Christ sa pag-istorya niya sa babae, kabalo ka mo, anong sila isang babae sa iya? Sila niya hindi wala mga Hudiyo, wala sa amon. Sa maayo ng pag-abot. Wala kami kinasapak sa mga Hudiyo. Ang mga Samaritanhon, wala kinasapak. Ang buot silingon diri, ang unang hindrance diri is prejudicial. Anong prejudicial? Inapalang wala ka gani in-judge ka na. Prejudge ka na. Prejudice. Hello?
prejudice ang mga Hudiyo sa mga Hudiyo nga Samaritano. Nga, para sa ilang mga tigaulo, mga pipildi, ini mga Samaritano, kay half Jew, half Gentile sila. Sa mga Hudiyo, perfect mga Hudiyo eh. Pag ang pinamana mo, hindi parehas sa mga Hudiyo during that time, well, ang panulok sa imo, pipildi ka, katikaulo mo, sila. So, ini mga Samaritano, mixed multitude din. That is why ni sila kinasapak sa mga Hudiyo nga. Alin sa Galilee, sa Judea. Hello? Amo ni nga sila isang babae, sila niya, Samaritano. Iway, iblaway ka mo kasapak sa amo. Natigala siya, natin istorya siya ni Jesus. Silingon, ang isa ka hindrance ka hindi na makashare, inang prejudice kita. Pagkakita ka sa tao nga tumultuman, hindi ka nakalukas. Pwede, hindi ka nakashare, tungol na. Amo ganit na kinanglanon, kaluwasan kay tungol. Amen? Amo na ganit na kinanglanon sa kaluwasan para magtarong. Huwag man naghambal ang Bible na ang Ebanghelyo para lang sa mga buot, para sa mga wala bisyon. Di ba ano nga pa ni Jesus Christ? Nagkari siya hindi para sa mga matarong. Ang doktor wala na nakadto sa mga healthy. Kaya hindi man kinalanon sa doktor ang mga healthy. Sino man kinalanon doktor ang may masakit? Amen? Na may duha ka tao hindi sila papagal ang mga doktor. Sila isa, ang doktor ko, grabe niya. Tulukon niya lang, kaya palaan. Ano perdi ka sa akong doktor eh. No? Doktor ko yung kilala na niya kung hindi eksperto na niya. Uyakan niya lang na niya. Palaan niya na niya kung anong masakit mo. Sino yung isa perdi ka mga doktor ko eh. Ang doktor ko ya, bisan wala ka masakit, himuan niya ka masakit. Ang iba niya ka doktor, kahambal nga wala ka masakit, siya yakita niya. Kaya bisan wala ka masakit, himuan niya ka masakit. Ang mo sa lingon na mo hindi ka maging prejudice sa tao. Because everyone has the hope to be saved. Bilas buhi ang tao, ano man na sa katunto, may paglaom na siya, basta mamati lang siya sa pulong sa Diyos, waay nakapalo. Si Pablo gani, 50 among sinner, hari-hari siya nakasasala, pero nakadagat sa kaluwasan. Kung naging prejudice ang mga Christian na kay Paul, well, si Pablo nakadagat sa kaluwasan. Amen? Hindi ko na sa iya kay itsura yung palapala ko. Pero di ka na kaisok. Hindi na nakaluwas. Ina-prejudge ang tao. Wala ka gani. Hello? Prejudicial hindrance. Ano bang isa ka-hindrance na pwede natin makita dire? Hindi lang prejudicial but physical. Physical hindrances. Kita nyo, kapoy sila. Kapoy. Kapoy, uhaw, gutom. Diba? Ang mga niyang isuko ang yung mga disciples, yung magkanto sa banwa, sa syudad, sa proper, kay mabakal magkaon, kay gutom sila. Kapoy sila, gutom sila. Hello? Yung isa ang hinahimot ng rason, no? Kapoy ko, kaya lang, hindi ko magsulwini kay kapoy ko. Hindi ko magsulwini kay gutom ko. Ama, ang atong physical limitation, ginagamit ng rason. Ha? Na mainit ang nakadapa ko sa bong, hindi pa rin magsulwini. Correct? Ginahimo tanga excuse. Sometimes ang aton physical deficiency.
Ya pwede malakang ma-over ka. Ang bukta mo, luluya lawas ko, hindi lang pa na magsimba, hindi lang pa magpupod sa sulmiling. Kapalog akong isa, ang luya sa lawas mo, ang katapat sila, paligo man lang, paligo! Amen. Amen. Good. Amen. 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 Kaya napagpugtaw ko, kaluya man sa lawas ko. Amen. Kagabi ka, di sa ko lang kasupon ko ako. Pagka buktaw ko kayo, kaluya sa lawas. Pero balanda naman ay paligo lang ng katapat. Amen. Pag paligo mo lang walang luya sa lawas, kukuha na. Amen. Ang tuyo mo kuha na. Kita nyo? Isa na nabalabag sa aton. Kalingin-lingin lang ang ulo pa. Hindi na mag-check. Galing-galingin ang ulo mo. Utong na. Amen. Amen. Si Jesus Christ may rason. Layo-layo nila kilometrong nilakat nila. Amen. Kapoy sila, gutom sila. Pero wala ginalaw ni Jesus Christ na ang iya physical deficiency, pagiging hindrance. Nakita nyo? Di ba si Moises, ginamit pala ni Moises na alimay? Lord? Hindi sila magpapakati sa ako. Ako. Amen. Sa una, eloquent speaker si Moses. Kaya di prinsipe siya, pero misa guest speaker. Ay karon, 40 years siya sa Kamingawan, mga baka ko, ang mga karnero ko po dyan. Ang lingwahe ato, Kasi, nagpilit na siya. Pero sila yung sa hindi na kaso. Huwag kalusot sa Diyos. Huwag nangambala Diyos sa sige kay Pitika. Okay, accepted ka na mo. No! Si Jeremiah, nagkambal pala si Jeremiah, bata mo! Pero ano sila sa Ginoo? Ako mabutang pulong sa baba mo! Bibila ka! Ang Diyos na iya! Tingala ka lang yun! Kamu nagalit ka, pigla ka kay huwag ka kasulinin. Tutuhin ka lang kasulinin kay kapigla ka na mo. Ang kapigla mo na, maklaro na. Kapigla ka kay huwag ka exercise, tila mo. Ha? Tutuhin ka lang, sige pala, hipos-hipos ka lang sa ikan, nga huwag ka nakulukan ka, haulo-hambal. Lantawa mo lang kay kapigla ka na. Pero kung pirmi ka gahambal, perti ka nakatigka sa imo maghambal. Amen. Di ba, bisal kami ng mga pastor, isa kasi mana na hindi kami kumante. Dua kasi mana. Iputlayan lang kami, bro. Ha? Pero kung sige, physical hindrance, ano pa? Sexual. Babae din. Isa lang. Di ba lang kini natin sa soul winning? Halong ka, kung isa lang ang babae, hindi ka magpatasok-tasok. Sulod. Diba si Abdal ka sa pana o sa pakakay at ilang mo ka. Correct? Okay lang kung lalaki. Amen. Pero bisan lalaki ka niso kung kalalaman. Amen. Diba si Blam, Sir, oo sir, kinabatol ka ka sir. Ha? Amen. Ayaw amen? Pero gino-overcome ni Jesus Christ. Amen. Uy, tagahambal na kung tanan nga tiyon, kung isa lang ang babae, hindi dapat sulwinin yun, huwag tagahambal. Lantawong talagang sitwasyon. Amen. Kung sa buwak man lang, na-open sa public, o
okay lang. Ang problema lang kung walang ako sa sunod ng palay. Amen. May pasik na anuhan ka. Ha? Pasik na panginunan ka pala. Masuspitsuhan ka. Hello? Pagkipagpatuan na karoon, paras na karoon. No? Paras di ka gwapo kay Gerald. Pakursunadahan namin niya ikaw to. Tapos tuhalang ka mo. Masikikit sabi karoon na, Rape! Tapos sila na kinanglanon, Gerald, pakaslan mo kita ko, tapos ka. Amen. You see? Amen. Hindi lang sexual hindrance. Ano pa? Kariyam, katalong-talong, spiritual. Kahit kung spiritually wala kita nag-grow. Klaro din yung kalaban. Kung spiritually wala nag-grow, magiging palapag niya. Because mission takes spirituality. Kinahanglan ni spiritual natin. Maintindihan natin kung ano ka-important at isang kalangsang tao. Maintindihan natin ang ating role. Amen? Lantawa, kung karnal ka, pwede yan labot sa spiritual. Pag karnal ang tao yan, ang sa isip yan na yan, warat ka, material na bagay, convenience. Diba? Upod-upod ka lang sa soul winning ka na yung pastor. Mayo, kung may isa ka man anong karay na mabukas ang katuha ka. Naintindihan nyo? It takes spirituality to realize the value of souls. Okay? We need to see that. We need to understand that. That's why sampai nagtugay ta dapat kaklaro. Kag dapat ang goal tagaklaro. When it comes sa mission, amen? Gaatag sa aton. Kagangan ang buton na gaatag. Kaya kung wala ka lang buton, wala ka tiguhaan. Hindi namin na bisang ko lang. Isira-sira. Whatever will be, will be. Tao na wala goal. Na-notice nyo nga, may mga ma-accomplish kung may goal ka. Pero kung spiritual ang tao, you see, we can have more vision. Kaya ang spirituality, ang mo lang na matulog sa aton mo, ano pabing aton isipon? Ano pabing aton tikuhakon? Diba for the sake of the souls of men? Kakabuhin kita, di para man sa kalat sa tao. Eskwela ka mo mayo, alright? Para magplastar ka mo mayo, magiging influence na para mawin ng tao. Katrabaho ka mo mayo, magkayuhan ka mo, well, that is a testimony para dali ang tao magpati sa aton. Ikalaway mo na ang kanan ng mga membro kakalamang sa kapitaluhod. Hindi sila mamati sa aton. Magpapisa galing mo yan, magpatong ka kay Jesus Christ, ang magaling na kapikado. Hindi na lang. Naintindihan mo? Amo na ang atimuha kita. We need to be honest, hardworking. Ha? Kamu nga nagka-eskwela ka tayo. For missions. For the souls of men. Kamu nga nagka-ubra-ubra ka mo man. Kung kalaway mo kang palaan mo, baptist likuyan. Di ba sa inyo eskwelahan kalaway, no? Ikaw nga baptist ka panuno. Hindi kaya matalino, matalinaw. Amen. Ang
Kaya, ang imo, alaw ay, membro na ni Pastor Chico, palapangopya. Kasi rin pala nga, din ka na abi masuno, hindi sa pastor yan. Nadalahin pa yung pastor. Hindi na reason what I mean. Having more visions for missions, we need to consider the hindrances. Number two, we need to consider our heart. Our heart. Amen. Ining mission kakinahanglan agi puso. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mission na! It came from the heart of God. Mission is the heartbeat of God. And it should be the heartbeat of the church. Amen. Amo ni pitik sa nagipusoon sa Diyos. Mission, mission, kalag sa tao, kalag sa tao, kalag sa tao. More missions, more preachers, more pastors, more missionaries na matraining, more work sa nagkalain-lain na doong. But we need to have, consider our heart. Diba, anything, no? Where we put our heart, hindi ba lang focus ara na. Kaguntiin ang heart na ara ng mangkata. Di na tagabutang oras ta. Di na taga-invest ang aton treasure. Di na taga-invest ang aton puso. Correct? Kung anong mga bagay, ginaputangan na sa heart di na taga-invest ang aton time, treasure, our strength. Amen. You see? Di ng heart do we still have the heart of vision? Ano nga klase heart din? Heart din nga may compassion. Amo ning heart ni Jesus. Wala na ginlantaw kung ano kahigop sang kabuhi sang Samaritan woman. Waya na ginlantaw kay ini nga babae. Lantaw ang laho. Tamo siya panabana. Siya talaga bana. Siya way ko bana. Niya huko. Kaya ang upod ko na subong, bilang nagbigat ang ampal ko sa tumigo, bilang panamana yan. Siya, itugangan ko ba, no? Pila ding hampal niya, ilang yan panamana. 5. Tuot na. Kaya kinaupod mo na subong, hindi mo na bana. Siya kang may 5, kapakapanamana. Ikaw kita kisa nung nagtulong ka ako ng katao mo. Ilang kang nagbibitin. Eh, imura. Diba? Pero sa panahon natin, sa kong pilit na nang ginagusto sa yawa, magiging acceptable. Pero sa mata sa Diyos, hindi ko yan na. Pero hindi dapat tabunan kung ano kahigo sa kabuhi sa tao. Hindi dapat tabunan na ang bilis sa iyak alam. Yan ang kakinahanglanon sa aton pagpalangga. Kakinahanglanon sa tugma sa Diyos. Kaysa totoo lang, tanan ta classified man ta tanan makasasala. Isang bukod ka, makasasala naman yan. We still need the Savior. Amen? Every creature needs salvation. And we need the compassion of God. We need a heart full of compassion. We need a heart with commitment. Pag committed ka, isang kapoy ka na yan. Pag committed ka, mga kauturan, bisan. Kinabatsa ka. Ano man na hindrances, i-overcome.
Pero pag wala ka commitment, bisan hapos ang sitwasyon. Madula ka. Maunta ka. Kabalo ka mo, hindi ang makapaungkat sa aton ang kapuglayan. Hindi ang makapaungkat sa aton ang problema. Ang makapauntat sa aton ang nagipusoon na wala commitment sa Diyos. Kaya pag may commitment kita, para pala sa kasal, magkasal. Ha? Di ba lagi na pamangkot kita ang babae, kag ang lalaki, ang kalaslon, ikaw papagi. Mamati ka mo kayo. Handa ka pala magpupod sining lalaki, for better or for worse, sa mga sakit at matagawas, sa kapigaduhon at kabugatan, Amen. ha? Hasta sa kamatayon, labanan sa kinakasal, kaptik-kaptik magsabat, ay duh. Diba? Amen. Ay duh! Pero duwa pa lang katuig bulakay. Bangod lang sa kapitatuhod. Sa nano kapigado, hindi ka muna ipagpulagay kung narang commitment. Ha? Ikaw lalaki! Handa ka ba lang mag-upod sini ka babae? Tandaan nyo, pamati ka mo, tandaan nyo. Bayon eh. Ha? Why ang naghambal ang Diyos na mga lagad ng takon mayong lawas? Mga lagad ng takon may pera. Why naghambal ang Diyos mga lagad ng takon hayahay? Amen. 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 Kahit kung wala kang tigatuhon, wala kang dilaw, hindi mabalaan ang commitment natin sa Diyos. Amo na away ginagambal. Ikaw babae, gusto mo pala magtupod sa nga lalaki sa kabugunaan, sa maayong lawas, sa maayong sitwasyon? Amo na? Amen. Hindi. Kabugunaan man o kapituhon, palakian man o maayong lawas. Kaulan man, kagainit. Wala bisan kaulan, hindi kapugong ang ulan. Kung mainit man kaina, nagkikarinig lang ako, abis inday na kainit mo. Mayon mo. Amen. Pinamakian sa Diyos ang reklamo, inday, kainit. Wara ang ulan. Ang commitment niya, init ulan. May kwarta at sa wala kwarta. Mayong lawas. Kalaw ay mana nga anay nagpalakian ang partner mo, kay Bulacan mo. Pero may mga katakabot sila. Amen. Sa aton may arak ako anay nga na-meet, na sulkini. Ay. Hindi kalakat, ga wheelchair. Amen. Grabe ang sakripisyo sa mga membro. Inahakwat siya, ibutang sa wheelchair, karga sa salakyan, panaog, hakwato naman, sugat, dulubog. Upugan sa ospital, pinanguha ng mga stainless sa tigil niya, hasta nakakalakat siya. Pero dito kasulwi niya, isa ka church anniversary, siya tong highest winner. Amen. Siyang pinakadamong gala na bisita. Kapaskon lang sa kay ang isa ka tiri nagkapos na kay nabubuan ko. No? Ang tricycle na sakyan niya sa likod kay delivery sa tinapay. Nabubuan sa talakyan, igok nitong tigil yan. Kapalo ka mo ang panay at alululok.
Sa nag-apo ang asawa niya. Binayaan niya. Hindi ng commitment ka. Right. Sa kasal pabihira na pertika-tika na pastog sa I do. Yes, I do. Right. Amen. Hindi niya mabalaan ang commitment mo kung naming sitwasyon. Hindi niya mabalaan ang commitment mo kung may kwarta ka. Hindi na mabalaan ang commitment mo kung ayaw lawas mo. Ang commitment mabalaan na kung ara sa sitwasyon nga mababay. Right. Kami namo panahon na kung pasoktan ng namo ng amon ka o galingon, hindi kami makawali. Ha? Gapasan kami, gagatubang kami sa namo o problema. Right. May mga tiniyon ng lawas namon. Amen. May mga ginabatsyat. Pero padayon. Why? We need to be an example in commitment. Kaya naintindihan naman sa pagpangalagad sa Diyos. Why managhang palang Diyos na kung mangalagad ka, maayo, sa maayo lang malawas, kag sa may kwarta lang, kag wala lang problema. Why naghampalang ang Diyos, ang Biblia na kung may problema ka sa panimalay, hindi ka na mangalagad. Kung wala kang kwarta, hindi ka na mangalagad. Kung gagalingin ang ulo mo, hindi ka na mangalagad. Kung kaluyas ang lawas mo, hindi ka na mangalagad. Wala kami makita sa Bible sila. Ang makita natin sa Bible, no? Sila isang Acts chapter 20 verses 23 to 24, sila isang Biblia, bisan diin magplanto si Pablo, ka-testify ang balaan niya Espiritu, yung may kapuglayan na nag-aupod sa iya, pero ano nga pa niya sa verse 24, but none of these things move me, neither count I my life, being unto myself, that I might finish my course with joy, and the ministry, testify the gospel of the Lord Jesus Christ. None of these things, that's commitment. Kaagi sa ginpriso, kaagi sa ginsakit, kaagi sa nabutman, kaagi sa naupahan, kaagi sa nalunod, pero sila ni Pablo, none of these things move me. That's the kind of heart we need to have. Si Jesus Christ, our perfect example. Diri, siya nating perfect example na. Sa cross, bago siya ilansang, siya nating perfect example. Why siya nagabala? Kabugat, sinikros din ako. Why siya nagabala? Kasakit sa mga latigo sa hapon. Hindi na ako. Why siya nagabala? Kasakit, nagintas kayo korona ng malukol. Hindi na ako. Why siya nagabala? Akong Ginoo, ako nagtuga sa inyo, ako na maginhawa sa inyo, tapos tampaon nyo ko, duplaan nyo ko, hindi na ako. Anong hambal niya? Not my will, but thine be done. That's commitment! That's commitment! That's the kind of heart we need to have! We need to see, we need to understand, and we need to set as our goal. We need to be committed by the grace of God, whatever happens. Let us continue doing the mission work. Souls are dying. They need us. A compassionate heart, a committed heart, a confident heart. Mission kung wala kang ipagtuo. Mula ko isang sentral na, may mo itong insulting ha? Hindi, puro maluwas. Hindi lang naging prejudice ka. Kulang ka pagsalig sa Diyos. Kaya kung katuo kaya sa Ginoo, solidity mo ito kay Naaman, wala siyang imposible sa Diyos. Isang mga tao ang ginaisip na abita. Di ba? Makipot lang ka. Ano pagaling maluwas?
Gagamiton sa Diyos ang unang mga tao nga atin naton. Pertigin. Amen. Pero gali wala man. We need confidence. A heart with confidence. Palo na mo kapital ka ng pagtuo. Kapital ka ni. Wala ni pagtuo lang mo pa. 2.5. Right. Mission na lang sila. Wala ka man sila dapat pingin lang yun. Ito nga sila dapat ang karano. Sila pag-arnel ka lang. Amen. Sa aton ka. Sa aton ka. Sa ahoy. Tamo na ka kita ko. Resipag lang, wala ka pagtuo. 200,000 ang kalayaran mo kada bulan. Sa palayaran ka na tayo, hindi kapag sa mga kalastuhan na daily na kalastuhan. Nung nagpapabilin sa atin, nga nag-fight sa atin. Utas sa ito. Kabalot ka, Lord, imo maniya buluhaton, hindi ni Amon. Imo ni buluhaton. Kagina pangabuyuan ni, natugyan ni sa imo. So kitala mo kami sa amon nga sitwasyon, hindi mahako sa Amon, mapudlay ko ni Sipon Amon, hindi basta-basta. Diyan sa amon kapasidad. Pero Lord, kitala mo kami ni, katuo kami sa imo, hindi ka na makaya, himuon mo ni. Suplayan ng pagkinalan. Ikaw mo kabaluin mo ang ating pagtuo sa Diyos. Amen. Pag wala na kapagtuo, tapos. Ang buluhaton sa ginuuway ni padulungan niya maayo. Ang daway ka naman himuon na dako para sa Diyos. Ay ka na pagtuo mo. Negative ka na. Hindi ka alam mo lang. Unang iba, may pagtakting nga wala kaya kwarta. Sabi din na sa atin, dapat kwarta pag pastor ka din. Makita mo niya mo ning itsura yun kasi di ba wala ng kwarta. Ma'am Ramila, no? Dawin lag-lag mo sa kong kay Pastor. Ha? Ang unang iba sa tao, di magpatin, wala kang kwarta. Right. May panunglok ka sa aton. Kwartahan ka. Kaya nga man, may kakatapos sa ministry. Huwag sila kabalo, kapital kaya, pagtuo sa Diyos. Pagtuo sa Diyos. Kahayaya sa Diyos himupon. Right. Pero di kinalaman, pagkagunod na pagtuo ka eh. Amen? Tukalo ka mo, hindi hapos magkabuhi sa pagtuo. Hapos lang i-mention ang pagtuo. Right. Pero pagkabuhi sa pagtuo, hindi hapos. Inang may ara ka, hindi niya pagtuo. Ara na. Amen. Right. Amen. Ang pagtuo yan, katil ka sa mga bagay na wala mong panakita. Right. Pero bakit sa pagtuo ka sa Diyos, wala kang panakita para sa aton, realidad na. Hindi wala pa nakita ang ano. Huwag pa man nakita ang resibo nga, holy faith. Pero tikit na lang naman na ni Jesus Christ, binayran niya na lang tanan. Ang kaluwasan ay, hindi lang ito kaluwasan, binayran niya sa krus sa Kalbaryo. Amen. Kabalo ka mo kabuko sa kabuhi, napayan sa Diyos. Pero himong ang atong part. Yes, Tuhan ang kaya sa Diyos. Kung wala ka pagtuo, hindi ka dito mag-venture. Kaya niya pa. Amen. Amen.
Ang balangamutin nyo na kaya kayo, patunta ka niya. Wala na ako sa kong maluluyon ako po. Kung anong inyo na reaksyon. Sir, preach more. Consider your heart. Right. Amen. Amen. Mission is a word Amen. that concerns the heart. Amen. Ang heart na dapat parehas sa heart sa Diyos. Amen. Ha? A compassionate heart, a committed heart, a confident heart, Amen. ano pa? A cheerful heart. Amen. Wala no indication, kung hindi ka di mag-enjoy. Right. That's right. Nantawa nyo, naway ka nagkasimbahaw. Ay, ikaw, Amen. wala sa nag-untat simba, yan na nabihan pa siya sa wali. That's right. Nag-enjoy pa sa sawali. That's right. Nag-untat na sa simba, kay kada attend niya, wala naging siya kalipay. Pero hindi na iya problema sa kawali. Hindi na iya problema sa mensahe. Ang problema na iya, ang heart nito, naging pamayan mo, na ang kalipay mo sa mga butang sa Diyos, natula. Dapat inurtyon na ng heart na, ma-enjoy mo sa wali. Lord, muling si Pastor, muling yung heart mo, na magpapali si Pastor, kung magkanta, ma-enjoy mo, malipay mo, yung pabati sa mensahe sa kanta, yung pabati sa mensahe sa wali, at aging mo heart, na-enjoy mo, Lord. Huwag mga mag-asawa, wala na nalipay sa kila pag-asawahan. Yeah. Kada kita ay nila, away, amo, Preach. ano pang pulos. Kada kita ay away. Huwag naman kakalipay. Amen. Ang solusyon sa Amen. bulagay. Amen. Amen. Ay, Amen. Di ba? Pero nagtawa, sobrang na-enjoy pa ang mag-asawa sa isa nag-isa. Ang dapat na bugin na, hindi dapat na pagdulaon. Amen. Amen. Hindi ka dapat nakaan sa itsura yan. Amen. Intindihan nyo? Mala nyo pag imbita, bantayan ang heart ha, halini matakaan. Amen. Nakita nyo kung primero kahuroro. Pero kung kadugay na, gahuyo-huyo na. Amen. Primero kahuro-horo. Amen. Kung hindi na mabantayan sa kang kadugay, gahuyo-huyo. Primero pa lang, amen, welcome, 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 bawasan ka nila ho. Mas mapangbukan na rin gino. Amen, Pastor, come on, preach on, yes, amen. Ha? Samtang katungkay, ako ka na sa likod. Walang to. Amen. Kumuha mo na lang. Kaulihin din ang mga muna mo na lang. Ulog na. Ha? Watch your hearts. Dapat hindi ni matulay i-pray na ganyan, Lord, hindi matulang malipay. Kaya every time may magbaton sa Ginoo, ang kalipay ng ibabaw. Kapag tulo ang amon luha, may mga kalag na nagkakalaluwas. Dapat ako ng kalipay ka. Lipay ka mo may pamaptaysan. Malipay ka may matugang sa choir. Malipay ka may matugang soul winner. Malipay ka may matugang ang manugwali. Malipay kita may katugang na nag-aaser. Malipay kita may katugang na nag-drive. Masay nila pag-ibong mo.
Amen. We need to have a heart that is cheerful. Importante na, bisan din lang sa simbahan. Dapat malipayon ka. Welcome, welcome. Then, kayo ho, wala malipayon. Amen. Hindi nga tira lang isa unang-una, tapos yung mga welcome. Wala nang break. Namataw pa ka? Simba ka kahaw? Baka mo na sir mo, dapat sinakit tayo at sulit. Nabanhaw ka ba? Listen, we need to enjoy. Seeing souls saved. Isa nalipay ka mo kay, no? Mga bata ninyo nakatapos. Well, good na nakatapos. Nakaubra, namin sweldo. Right. Pero hindi man sa trainer. Namin na mag-engineer ka na sa trainer. Amen. Mag-teacher ka na sa trainer. Amen. Ha? Doktor ka na sa trainer. Nurse ka na sa trainer. Contractor ka na sa trainer. Ikaw ako magiging congressman na kakasulwiner? Basta ang sulwiner, mission-minded, Amen. ga-enjoy sa mission. Ha? Intindihan nyo? A heart that is cheerful. Usod na na. Last. Amen. Last na. Last three. Isa ka oras at 10 minutos ang walang. Pastor Kilo sa Kalinong, 2 ka oras. Temprano ka to. Amen. Pero hindi ko na lang puro pa-break. Hindi ko na napag-i-break. Ang oras ka alas 11:15. 45 minutos daw, hindi ko na puro tampagod. Consider, number 1, the hindrances of mission. Number 2, consider our heart or the heart of mission. Number 3, consider the health of mission. Amen. Health. Amen. Dumduman mo in-applause ko. Muna naman natin sa apat. Kami man itong ibutang to, surprise last night. May firework. Ikay higat pa yun. Hanggatos ko nga. Ikay ano pa hunas. Pero di may program pa, may preaching, may program. Tapos preaching. Amo pa pag-fireworks. Nabutan kami ito sa tunga ng tao. Kaya magalong mga campers. Surprise yan. Ay, surprise ka lang. Kakabalo sila. Kung kabalo ka na, hindi ka na-surprise. Right. Naabutan ng kami sa tao. Hindi mo kami pwede magpahiga, hindi maaabot. Basta mga taga-dirin ako. Taas ng mga inablog, taas ng mga upod. Apat kami. Ito sa tunga. Buti akong pinakataas, ako itong nauwihan dito sa pole, fireworks. Insindihan na! Huwag pa matapos, sila isang akong inaploso niya, help! Bilabon lang mo lang, mo palang niyaya eh. Mga ilunggo kita. Singin saya, help!
Daw katatlugit siya ng singkit nga, help! Nang ulihi siguro na parang sumasa niya na hindi man siya Amerikano. Pag hindi man kami mga Amerikano. Tiniyag-inbiring ako! Away uwi anapon kag hingagawon sa muling. Dala sa higad. Naging-inbiring siya, as anadyo. Grabe nga, masunod ka to, itong piramid ko, isip. Sila ni Pastor Edgar, okay, ito ari na din mo. Sila niya, umahon ka na lang ang brief niya. Amo na to kaluya-luya siya, kasi nga tingnan, hindi lang. Grabe mo yan. Hindi lang. Tama ka na ang kapras ng hindi nabahan sa mo. Pating nurse na kulbaan na ito kay ari na di mo. Delikado naman ako ng piring ka, ari na di mo. Patay ka. Grabe. Hoy, si Pastor Edgar, hindi makarelate ito si Pastor Edgar. Kaya good life si titilaan eh. Yung bahon na lang pala. Ang brief niya. Hindi kay conscious mo man sa pating hindi lang. Grabe kuya siya. Sanksyon siya kagsadya na. Hindi na masarapan ang mission kung kita lang. We need the help of God. Amo na sa Acts 1:8, anong hamba sa pulong sa Diyos? But ye shall receive power. Kung masarangan na malangaan ang kinalagot ng pangkahom sa Diyos. Malaan sa Diyos na hindi nakasarang kung kita lang. Iningwali ni kung wala ang Diyos, hindi na nakasarang. Sabi sa ipagturo, no? Kung maalam ka, pagkatapos daw isog ka, no? Kaya mo na. Hindi, it is only by the power of God. Amen. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. Ano na ang mission? Ang pagsulwiling, kung hindi sa kusog sa Diyos, butlay. So, okay lang yung mag-istorya ka sa tao sa panguma, artista, politika, diba kapos? Pero kung ang balon mo ng tao na nungod sa kalag niya, niya makasasala siya, niya mapaimpirno siya, kinahanglanon ng kaluwasan, hindi hapos na. Hapos na. We need the power of God. We need the help of God. Kinanglanon ta ang bulig sa Diyos. Amo na kinanglanon ta maging prayerful. Amen. Bisan ako na nakadugay, pangamuyo kita. Amen. Kaya bisan ako nakadugay, we still need the power of God. We still need the help of God. Hindi pinasarang kung kita lang, kinanglanon ta ang bulig sa Diyos, ang busog sa Diyos. Malo ka mo ang temptation sa ato kung kadugay na ta. Doon na master ka na. Isa ka sa ligtas na sa kaugalingon ka. Right. Na kaya ka. And we will realize naging effective ka. Isa na anong kakadugay, we still need the help of God. Right. Amen. Ha? Sandig ka sa Diyos. I-claim ang gahom sa Diyos. I-claim ang pulig sa Diyos. Amen. Pagayon na sa'yo, puligan niya ka, hatagan niya kaalam at paghamog. Amen? Pagayon na puligan ka sa Diyos, nasuplayan niya ka sa atong pagkinahanglan. Pagayon ang bulig sa Diyos sa inyong trabaho, pagamayon sa Diyos sa inyong trabaho, pagamayon sa Diyos sa inyong panimalay, pagamayon sa Diyos sa inyong negosyo, kalangitan at transaction. Right. Kailangan ng pulig sa Diyos. Amen. Hindi lang na magpalak, magmagtigal, nasa kusong na kaya. Right.
Ako dugay na pagkawali. Matry ka years na nagpastor. Sobra na 30 anos sa kawali. Pero kabalungan mo. Every time magwali ko, damo pa man niya. Mostly sa tinipon niya magwali ko, ara pa man niya kulpa. And I thank the Lord for that. Na amo nang natulod sa ako na still magsalig sa pulis sa Diyos. Amen. Kaya kung tanan ka ng ginahimo, confident ka na sa atong kaugalingon, kakalipat kita kisa na kinahanglan na pulig ng Diyos. Right. Pulig sa Diyos. Ha? We need the help of God. Not only missions needs the help of God, but it needs the help of God's people. Hindi ka magsiling na wala ka may nahimo. Kaya wala ka magsala ang Diyos sa kinupang ka sa simbahan. Right. Every one of us is an instrument of God. Ikaw lang na ang nag-aisip sa kaugalingon mo kung hindi ka mapuslan. Correct. Kita niyo hanggang sa Corinthians, kinakontrol sa nyawa ang isip sa tao. Kaya kung magkontrol sa nyawa ang isip ka, malimitahan ang imuunta para sa Diyos. Amo man na sa Corinthians, casting, imaginations. Dapat ihapoy ng mga imahinasyon at kontrolado sa nyawa. That's right. Because it would not help. Yes. Inbutang ka sa Diyos sa simbahan para maging help. Hello? Hindi ka na't mahimo ka, pero may mahimo ka. Amen. Tagtandaan ka, ang mahimo sa kampo, hindi na mahimo sa tulunggan. Right. Ang mahimo sa tulunggan, hindi na mahimo sa tiil. Ang kutsi nito, tanan ka may function as Right. part of the body. Amen. Feeling mo lang at thinking mo lang na hindi ka mapuslan, pero sa tutuot lang mapuslan. Makapuling ka. Amo nang kailangan klaro ang vision ta, maintindihan nato na. Para i-goal nato na help kali ako, pwede gali ko gamiton sa Diyos. Muli ka na pa sa Ginoo para na makapuling ako. Amen. Nag-isip mo na kung di nasubong ang level bilang kapuling sa simbahan. That's right. Diin ka na na yun. Dapat magklaro pa rin na, how can you be a better help? Isang sunat ka ba? Glorify ka pa sa sunata kay sa wali, how? Amen. Yun na pwede mo sa akin. Awa na sa akin, ba't kasi? Amen. Preach on. Ba't kasi ka magkaot? Oo. Kita nyo? Amen. Klaro. Klaro ka ni Kainda sa inyo. Miyara kaya nga mga estudyante sa college, yan, hindi ka niyo, ay eskwela college, pero kararo sa ila. Hindi ka estudyante sa college, yung masaot ka niya. Right. Preach. Kung may vision, kaya sinday kayo sa inyo, ha? Correct. Kung masakay hindi pa. Pero ang point natin na muli, mission needs the help of God, Amen. and it needs the help of the people of God. Amen. We can pray, we can give, we can go. Amen? Michael, he wants me to pray, to give, to go. That the whole world may know
the Lord Jesus. Amen. Missions involves prayer, And it involves giving, yeah. it involves going and sharing the gospel. Amen. Tanan makapray? Tanan makapray? O hindi isa hindi pwede magsilingan. Hindi ko pastor makapray. Eh, bisan ng apa kami makapray. Sa iyaman. Hello? Tanan makapray. Amen. Tanan makagib. Amen. Tanan makagib. Tanan makagib. Amen. Hindi palabihas ang amount, Yeah. pero makagib kita. Nagwala man ang Diyos ng hambal sa equal giving. Ang hinahambal sa Diyos equal opportunity. Ang munang prinsipyo sa Bible. Hindi man pwede ang giving mo. Parehas na ako sa giving ko. Kaya hindi parehas ang blessing mo kadako sa blessing mo. Pero may proportionate amount na amo nang ipaligta. That's Intindihan nyo? Kung Amen. hindi klaro sa inyo, ay ipatulungan ng Diyos. Right. Praise. Amen. Everyone can pray? Amen. Everyone can give? Amen. Everyone can go and share? Amen. Ipasok na higda ka ng atin. Nga di ka higda, may nagabisita pa sa imo. Diba? Bisan ka masakit ka na, hindi ka na makasama pag di lang nagabisita. Yeah. Magluwas lang kunti, hindi ka nakahambal. Nga wala ka na anin mo. Nagahigda ka na lang. Pero bisan kahigda ka, hindi ka na makalakat, may nabisita eh. Yeah. Balaan sa Diyos, hindi ka na makalakat, so patalaan niya kasap, sululungin ko. Right. Sinanay ko sa masakit. May mga bisita sa iya, mga pamilya namun, at mga sa ibang kilala na nakabalong ng masakit sinanay. Nasiran sila ni nanay. Nasulbihin sila. Amen? Oh. Amo na may duwa ko kautod, nasa napatay si nanay. Subok na simpa siya. Pero kutob sa mga ito, ginasira ng nanay. Bala ni nanay, hindi naman siya magdugan. Bala niya. Ang concern niyang kaluwasan sa among pamilya. Amo na kasama pagkadto na, hindi nakaluwas kay nanay. Magbisita sa iya, hindi kaluwas na. Sira niya nila. Amen. Yan na nasahingan. Ikaw, padalaganon ka, Berti. Hello? Right. Berti, baka maskog sa imo. Magwakal ka, Berti. Ang taksik sa naway mo, Berti. Everyone can pray. Everyone can give. Amen. Everyone can share Amen. the gospel. Iba ka mo. Amen. You are ahead. Amen. You are ahead. Idasok pa sa isip ka. Missions, we need to consider the help of God and the help we can do. Wala man sa mission work na nga nagkakaroon ang membro pa po. That's right. Ama? That's right.
Sa kada simbahan na nagatro, may mga membro na nagabulig sa bulaton sa Diyos. Nakita nila ang bulig sa Diyos na ginaalaw nila ang ilang kapatid nga magbulig sa bulaton sa Diyos. Klaro punta na. Amen. Kag sa naintindihan tahimumunta na nagturo. Right. Amen. Uy, hindi ko makapagod. Amen. Baka pulig. Puligan si pastor, puligan yung puluhan sa Amen. Diyos. Ha? I-goal mo Right. everything that you can do to help Amen. Amen. mission so that people will be saved. Amen. Pilakan daw mag-abot sa langit, tamo mga kalangit pasalamat sa imo. Right. Amen. Pag-abot sa tiyon, gamiton ka sa Diyos. Lantaway ni babae, ka-close na tayo. Lantaway ni sa palitan mo. Damot ni prejudice sa Diyos. Prostitute. Damot pa naman na. Isang may taganay ulo kung sa aton panahon sa bubugbog ito. Limangin ang panahon niya. Tutalok na sumak-sumak. Pero lang naman, hindi ka pwede i-judge. Siling pasang isa, hindi mo galing mag-i-judge pinaka. Kahit isa ano ang tao kung maglalumamod sa Diyos, haluwas na, mabago ng gamuhi, gamito na sa Diyos, nagtawan ng babae, namutamo ang dala niya, napatulong sila, nakita ni Jesus Christ, anong hangal niya sa mga disciples, hindi ka mo maghangal, 4 pa, kabulan, nagtawan yung ala ni On, damo na. Ako sa likod, do not delay in getting involved. Why? Right before you, the harvest is ready. Amen. Souls are just waiting to be harvested. Ginahulat na lang. Classmate mo, nahulat na lang sila. Kasiran mo. Liga mo, nahulat na lang sila. Kasiran mo. Parinti mo, nahulat na lang sila. Kasiran mo. Amen. Friends mo, nahulat na lang sila. Kasiran mo. Mga tao sa palibot ka, nahulat na lang sila. Kasiran natin sila sa pulong sa Diyos. Will you be ahead? Amen. Will you be ahead? Tawanig sa palitan naman, damo-damo talaga. Damo-damo na luwas. Igamit sa Diyos. Ikaw. Hindi ka mag-prostitute. Ha? Hindi ka man substitute. Hindi ka babae, moralidad sinikati ka po. Pero lang daw ba? Kaya ginitupya niya ang kabuhi niya sa Diyos. Nagklaro sa niya kung anong mission. Why niya gigamit kung anong background niya. Why niya gigamit kung anong past life niya. Ang nakita niya na may Diyos nga gusto magluwas sa tao. May Diyos nga gusto magpulig sa tao. May Diyos nga gusto magbago sa kabuhi sa tao. May Diyos nga gusto magamit sa tao. Ano ba ang background mo? Kung nag-surrender ka lang sa Diyos, puligan niya sa Diyos, mabagong kabuhi mo, kung makita mo, mapuslan ka sa Diyos. Amen. We need to have a clear vision of mission. May bisita natin. May first time. Okay? Kung huwag kang pamaluwas, kailangan ng pamaluwas. When we say mission, it's all about the salvation of souls. About the salvation of souls. Now the question is, kumusta ang heart? Kumusta ang heart? Anong nagkakalapag sa iyo? Anong nahihiya sa iyo?
right now, ano ka kadako mapuwi sa pagtatapos sa Diyos. Tukulog yung mata, tindog ka. Loving Lord, Heavenly Father, thank you so much sa tayo mo. Thank you so much sa katutog. Thank you